Hapon po sa inyong lahat. Pag nanay ka talaga, nawawala ka na sa oras tsaka araw. Magandang hapon po. Thank you for joining us today. Grabe, it's so nice to see familiar faces and I'm very grateful. At kinakabahan ako. Kagabi pa ako kinakabahan. First time in a very long time. Diba sabi ko kanina, after almost 5 years, ito na ulit. Yes, welcome back. Kwento Thank natin you. kanina ng iyong husband na talagang kagabi daw, nag-uusap kayo, kinakabahan ka raw talaga. But now that the contract signing is done, and nakita mo yung AVP, yung mga messages ng mga tao, na-feel mo yung pag-welcome back sa'yo. Kamusta naman yung kaba mo ngayon? Nawala na ba? How are you feeling right now? Medyo nawala na kasi parang nag-warm up na ng konti. Sobrang grateful and nagulat ako actually kasi ganun pala kalaki yung paghahanda ng aking ABS-CBN family and of course my Star Magic family. I'm really overwhelmed with, happiness and gratefulness talaga. As in, kanina ang dami pala namamahal sa akin, even until now. And I'm just really excited sa kung ano yung gagawin namin together with ABS-CBN and Star Magic. Grabe yung nagulat ka pa talaga na ganito pala yung paghahanda. Oo, as in. Narinig mo ba yung pag-introduce ko sa'yo? Napakarami naman ang nagawa sa career mo, Jessie. Sabi ko nga, Siyempre bumalik naman. na tayo ng 2007 guys, sa paghahalataan na tayo. Pero yun nga, after hearing yung lahat ng projects na, actually hindi naman lahat yun, pero some of your milestones, so after hearing those, and syempre nabalik ka ng konti dun sa mga nagawa mong projects, meron ka bang mga masashare sa amin na anecdotes nung nagsisimula ka pa lang? Meron ka bang mga stories na pwedeng i-share? Ano naaalala mo ngayon? Actually, yung pagbalik ko ngayon sa ABS-CBN building, talagang naging nostalgic. Yung naalala ko dyan sa hallway, lagi kaming tumatambay dyan, nagpa-practice ng mga dance prods namin. Tapos pag... For ASAP? Oo, for ASAP, for showtime, for Wawawi pa. Naabutan ko pa yun. Dyan din yung, kunwari, kasi ngayon, di ba, uso na yung mga glam team, mga makeup artist, hair, fashion stylist, di ba? Dati, kami-kami lang. Kanya-kanya lang yan, pang-mark lang yan. Tapos go ka na, proud mo na sis. Ganun talaga. So, Wait, ano yung thumb mark? yung kukuha ka ng eyeshadow, tapos pag mamadali ka, igaganon mo na lang siya. Tapos yung matitira, ilalagay mo sa cheeks mo para may blush ka. So, monotonous yung makeup mo. Monotone ka ngayon. Ganon. Pero really, as in, naabutan ko pa yun na bring your own costume pa. Kaya sinasabi ko nga, I'm one of the lucky ones na naabutan ko yung transition ng industry. Yung unti-unti na, ayan, pumapasok na yung mga glam team, pumapasok na yung mga stylists, ganyan. So, naabutan ko pa yung panahon na wala hanggang sa meron na. So, I'm very grateful and nakakaano din, ano ba, hindi ko din alam kung anong emotion pero more of, talagang it feels so good to be back home. Naalala ko nung bagets pa ako na yung nagsisimula pa lang talaga. Tapos, yung talagang todo rehearsal kasi sa'yo, kailangan maganda yung pagka-whip ko ng hair kung gano'n. Pero pag nakita mo doon sa my screen, yung iba na pala yung kinukunan. So parang, okay na yan. Ganon. Well, kahit na so many years have passed, you still look the same. You still look great, if not even more Thank beautiful, you. Jessie. So we're so happy that you came back home to us Thank sa Star you, Magic thank you. and sa ABS-CBN. Now, I'm sure marami rin gusto nga magtanong sa iyo. So, of course, Ms. Tess Gubi will be assisting us sa mga gusto magtanong. So let's start with our first one. Our first friend from the media, from Metro. We have Judy Arias and Lay Lazo. Hello. Hi Jessie, welcome back. So Thank I just you. wanna ask, so you've been away for 5 years, hiatus. And being a mom is a very transformative journey. How has that changed your perspective, personally and professionally, now that you're a mom? Actually, I've been telling this kina Kuya Aiden sa Star Magic. Nung nagbi-meeting kami, tapos sabi ko, handa na ba talaga akong bumalik? Sabi nila sa akin, iba ka na talaga ngayon. Nakikita yung change and yung maturity. Siguro naman, alam niyo naman yung mga
pinagdadaanan ko dito sa industriyang ito, yung mga issues, yung mga chismis. Yun nga yung sabi ko, I think God has prepared me for something even bigger, and that is motherhood and having a family. And I think kung hindi nangyari yung mga yun before, I wouldn't be as strong now to protect my daughter and my husband. So, mas na-shape yung pagkatao ko, yung perspective ko in life nagbago, mas naging, paano ba? Nandiyan na yung positivity of course, yung kailangan happy ka, kailangan positive ka, but more of, mas buo ka na to, I guess, face life and to move forward sa kung ano yung talagang purpose mo in wherever, like, let's say in showbiz or, with your family, di ba? So, mas yun yung naituro sa akin ng motherhood, mas nag-grow ako and mas naging buo akong tao. One last. So, for those 5 years, kasi you've been acting, that's what you've been doing. May mga na-discover ka bang other hobbies, other activities na kasi away from limelight, ganun. Yung vlogging, akalain mo yung magiging madaldal pala ako. Sa mga nakakakilala sa akin noon, I'm sure nagugulat kayo, bakit ang daldal niya? Dati kasi talagang mahihain ako. You could say na introvert din ako kahit papano. And naturuan na rin ako ni Luis kung paano mas maging confident sa sarili, how to speak up when you feel like saying something. And I'm really grateful kasi my husband has been there to support me ever since day one. And yun, sabi ko, grabe, kaya ko pala magsalita, kaya ko pala mas maging open sa mga tao. So I guess vlogging talaga, and just sharing my life in general. Kasi before, I used to look at this as separate. Like being a celebrity and being Jessie. Para ngayon, mas nasasanay na ako na iisa na siya. You're opening up your life to everyone, and ganun talaga. I mean, my highs, my lows. And yun, I guess yun yung natutunan ko on how to be more open about my life and about myself. Yun. Thank you. Alright, now let's go to our next question from Push. Candice Go. Hi, Hello. Miss Jess, I'm Nika, sabi Hi, from Nika. Push. Okay, my question po is, what's the thing or the turning point that made you say it's the right time for you to come back to the industry? And ano yung ina-eye ninyo po na work? Like, this is your comeback, ano pong gusto nyong gawin sa inyong pagbabalik? You know what's funny? Last night, kinakausap ko si Luis. Sabi ko sa kanya, am I making the right decision? More of, handa na ba talaga akong bumalik? And you know what he said to me? Sabi niya, you are doing this for yourself. You deserve it. You deserve to pursue your dreams and to grow pa. And yun, siguro yung gusto kong matry pa na roles. Kasi before, naman, I've been doing sensual roles, di ba? Heavy drama. And hindi ko sasabihin na magaling ako Martin. Marunong lang. Pero hindi ako magaling. Doon ako magpa-focus siguro ngayon na yung mas mahon pa yung acting. Na gusto ko mag-try ng gray roles, or like kontrabida, or like, syempre nanay naman na talaga ako, mother roles. Na actually sinasabi nga sa akin nila tatay, nila Direk Lauren, tsaka nila kuya, hindi pwede ka pa maging leading lady. So ko, sige, why not? Pwede naman kung kaya pa and kung tingin nyo babagay yun sa akin. But honestly, ang dami kong gustong i-try and I'm very excited kung ano ba yung hinanda sa akin ng aking ABS family and Star Magic family. Last na lang po for me. Is there any particular artist that you wanna work with again or want to try to work with now that you have returned? Actually, I want to work with Luis. Kasi I've never worked with him. And gusto ko din matry na matuto ng hosting and how to speak more. Kaya nga sabi ko kay Ai, ang galing mo talaga. Kasi iba din yung, alam nyo, ang hosts, iba talaga. As in, iba yung how they take care of their craft, yung paano nila aralin yung bawat tao na makakaharap nila. And I saw that kay Luis. And even yung show niya ngayon, yung Rainbow Rumble, I see his dedication. Actually ngayon,
nagdo-dry run yata sila. And he told me na I might stay until later kasi talagang tututukan ko to. And that's what's great about him. Yung talagang bawat project, tinututukan niya. And yun, parang gusto ko siyang makatrabaho sa ganun naman. Kasi before, di ba, palaging acting. Ngayon naman siguro pag medyo comfortable na ako ulit, yung medyo comfortable na ako sa kinauupuan ko, mag-try naman ako ng iba. Hosting or like a lifestyle show. Like sabi ko kanina, di ba, like opening up my life to people. Why not, di ba? I mean, lifestyle, pwedeng ganon. So, maybe. I think you've delved into hosting na before. UAAP! Di ba? Oh, I Tama know, oh ba? my gosh. Cheerleading competition. Twice ako nag-UAAP. Yeah, so Tapos hosting. yung first went well. Naalala ko yung si Boom pa yata yung kasama ko nun. The second one, I think sa sobrang kaba ko nun, I said, mali yung pronunciation ko ng isang word, imbes na plaque yung nasabi ko. Kasi nauuna yung utak ko kaysa sa, kumbaga nauuna yung bibig ko kaysa sa utak ko. Nasa isip ko nun, plague. Imbes na ayan. I mean, being honest, di ba? Kasi hindi naman talaga ako host. So, mas nauuna yung kaba sa akin ng time na yun. And I'm not saying na, wow, sobrang fluent naman niya ngayon or sobrang galing naman niya mag-pronounce. But inaaral ko na ngayon yung sasabihin ko. That's what I said. That's why I said kanina na I've learned a lot from Luis. Kasi siya, pag may word na unsure siya sa pronunciation or meaning, talagang research niya bago niya sabihin sa live or like sa show. And yun yung isa sa mga natutunan ko sa kanya, to research first. Kasi dati, basa-basa ka lang. Di ba sa ASAP, di ba nagbabasa ka lang, ganyan. But mas may deeper, ano pa pala, yung mas kailangan mong pag-aralan pag-hosting. So, yun. But to be fair, your first stage kasi that's one of the hardest agad eh. Grabe. Tsaka yung mga you did netizens, a great job na. Sabi ko talaga, sure kayo, yung pag-host ako na Mahirap talaga yun kasi live, Grabe yung bashing na nakuha ko dun. But it's okay, at least, di ba, lesson learned. Mas natuto na akong mag-research ngayon. Kung nagawa mo yung Jessie, kaya mo na kahit anong show. Talaga ba? Ang hirap ng ginawa mo, yes. But we'll look forward to that, no? Thank you. Kayong mag-asawa in a project na hindi acting, hosting naman. Or mali niyo siya, pwede siyang mag-acting. Yung heavy drama natin ulit si Kuya Luis. Or sitcom, di ba? Pwede din. Yes, I think he mentioned that earlier sa kanyang media call. Tapos si Rosie, ayan. Yun na nga, rin excited na kami dyan. Okay, Gumawa now, na ng project. pwede. Kung approve naman sa iyo. Oo naman. Yes. Okay, now let's hear from our other friends from the media. By the way, thank you so much, Nikki. Thank you. From Push. Now let's go to Jeff Fernando of Daily Tribune. Hi, Jessie. Hello, nice to see you again. Nice to see you again. Jessie, ngayon nga, nabanggit mo ay sabi nila, ibang-iba ka na ngayon pagbabalik mo, may family ka na, mom ka na. Meron ka rin bang parang mga request like may time limit ang trabaho dahil kailangan mo umuwi agad dahil may family ka? May gano'n na ba? Actually, yun yung pinakaunang sinabi ko kay na Kuya Ace sa Star Magic. Sabi ko, isa sa reasons kung bakit medyo hesitant ako is because of time. Sanay ako na day to night nakikita ko yung anak ko. Ako nagpapatulog sa kanya, ako nagpapaligo. Even if may angels kami sa bahay, I make sure na pag break time ng aming angel, ako yung talagang nakatutok sa kanya. So, yun yung una na isa sa mga concerns ko. Sabi ko, yung time kaya. Kasi dati naalala ko talagang dire-diretso. And I'm very grateful. Kasi ibig sabihin nun, hot artist ka noon. Kung kunwari MWF, meron kang teleserye, TTHS, may movie ka, sis. Tapos Sunday, may asap ka pa. So parang sabi ko, kaya ko pa kaya yun? Sabi nila, ngayon, hindi na daw as bugbog as before. And I'm grateful for that, for all the artists actually in the production crew, the staff, di ba? Mas nakakapahinga na. So, parang tama ba, baka maling masabi ko, parang 16 hours. So, I guess, tama lang yung timing, no? Ay, go for hinintay mo talaga yun. Bago bumalik. Hinantay ko talaga mapasa yung bill na yun bago ko bumalik. Okay. And Jessie, second question ko is, dito sa pagbabalik mo na to, may pwede ka na bang i-share na mga gagawin mo? More on movies ba? Teleserye? Ano yung mga na ano sa'yo lahat? Actually, parang sabi nila sa akin, teleserye muna.
But yun nga, sabi ko, siguro it's all about, honing the craft and kailangan komportable muna ako ulit. So, workshops muna, bumabalik lang din muna ako eh. So, ayoko din naman biglain tapos half-baked lang. I want all in. So, bibigay ko talaga yung 200% ko pag may project na nakalatag for me. Okay, and last question, ang suporta ni Luis kanina sa pagbabalik mo, nabanggit niya na sobra-sobra yung suporta niya sa'yo. May mga bilin din ba sa'yo yung mother-in-law si Ate Ray sa pagbabalik mo ngayon sa show? Yes. Ano mga sinabi niya? Sobrang excited siya and actually when I told Momski na, ay Momski, baka po babalik na ako sa Star Magic, makikipag-meeting na po ako kay Direk Loren, ganyan. Sabi niya sa akin, naku, I'm very excited for you and bagay ka pa rin talaga na maging active at umarte. So, sabi niya pa nga sa akin, sana Jess, to magkatrabaho tayo. So, talaga sabi ko, parang na-flatter ako and natuwa ako at the same time kasi sabi ko, ay wow, talagang makikita pa rin niya na magkakatrabaho pa kami. So, isa yun sa mga inspirations ko kung bakit gusto kong galingan pa or bumalik ulit sa pag-uhod ng craft. Thank you, Jessie. Thank you Thank po. you. Thank you. Thank you, Sir Jeff. Now let's go to Inquirer, Hannah Malorca. Hi, Miss Jessie. Congratulations. Hello. So, Thank you. first of all po, gaano po ka-importante to have a partner as supportive as Luis, not only sa career niyo po, pero pati yung life niyo po as a mom? Very important. I think my word for the day is grateful. Kasi si Luis, he has been there to support me. And nung time na hindi ako masyadong active, nung nagpahinga ako ng 5 years, talaga siyang yung nag-alaga sa akin, And yun nga yung sabi ng mga tao, parang walang nagbago sa itsura mo or parang mas fresh ka ngayon. It's because of him. Inalagaan talaga niya ako. And I don't want na magpapaka-pride ako na, hindi, trabaho pa rin ako noon or kumikita pa rin ako noon. No, I really want to give him all the credit. He's a very, very good provider. Talagang inalagaan niya kami, inalagaan niya ako. And I think that's why I healed. Kasi ang dami na rin nangyari sa akin. And isa siya sa rason kung bakit sobrang saya ko ngayon. And I think obvious naman diba na kontento ako. And yung nga sabi ko, nasa tamang headspace ako to join the industry again. Before, sinasabi nila misunderstood daw ako. Pero feeling ko, immature lang talaga ako nung time na yun dati. It's very important na you have a supportive partner. And I would want to give that to him too. Kaya ako bumabalik ulit sa trabaho because I want to help him also with, with our household expenses, with Rosie. So, kaya din ako bumabalik. I want him to feel also na I got his back. Diba? At the end of the day, yun naman yung importante, diba? Kahit pa simple yung kainin natin, basta I got your back. Hindi mo na kayo magtrabaho. So, mas ganun yung importante for me. Yun nga po na-mention niyo nga po si Rosie kanina. So, open na po ba kayo na sumabak si Rosie sa showbiz? Or enjoy mo na niya yung youth niya, yung pag-aaral niya? Actually, it all depends sa kanya kung saan siya masaya. If she's not comfortable, being in front of a lot of people, it's okay. If she is, then good, then, diba? Basta for me, kung saan siya masaya, I will support her. And hindi na rin stranger yung family namin sa showbiz, sa politics, diba? Basta for me, as a mother, kung ano yung gusto mong i-pursue, go ka lang. As long as, it's for your growth, for your happiness, for your, yung pagiging kontento, I will support you all the way. So, whatever. Ano kayang plano ni Lord sa kanya? Let's see. Thank you, Thank Jessie. you. Congratulations. Thank you. Thank you, Hannah. Now let's go to Manila Bulletin. We have Robert Requentina. Magandang hapon, congratulations, Jessie. Thank you. Jessie, ano ang arrangement ninyo ni Luis? Kasi pala kayong working parents, so pwede ba kayo sabay umalis? Because andyan na si Pina. Like today, sabay kaming umalis ng house. As much as possible, tinatry namin na may isang maiiwan sa bahay. Pero pag magkasabay, we make sure na tutok talaga kami and lahat ng angels namin sa bahay, talagang binabantayan siya. Angels meaning yung house help namin, her nannies. Sobrang importante sa akin na kahit nga ako nawala na ako ng assistant kasi napunta na sa kanya because isa lang din talaga yung
kumbaga for me, sa buong household, isa lang yung pinagkakatiwalaan ko din na tao. So siya din yung nakatutok para alagaan lahat ng mga may iwan sa bahay. So yeah, we as much as possible we try to fix our schedules na salitan kami para may makikita pa rin siya either si Papa or si Mama. So tinanong nga nila ako, sabi nila, pagka-lock and taping, ready ka na ba? Sabi ko, isasama ko yung mag-ama ko. So sana yung schedule namin mapayagan kami na magkakasama pa rin kami kahit may teleserye or may lock-in. And then kanina si Luis mentioned about politics, ano? Halimbawang sumama siya sa politika. Would you be supporting him sa pagbasa sa Oh, politics? of course naman po. Kasi si Lu naman, hindi naman stranger yung kumbaga siya, hindi naman siya stranger to politics and especially his family also. For me, actually nagkaiyakan pa kami niyan eh. Kasi nung nalaman ko na he's open to it. Ako kasi before I wasn't. Sabi ko, nasa showbiz na nga tayo, kung politika ka pa, hindi lalong gugulo yung buhay natin. But when he told me na he's open to it, sabi ko, sige, I support you. Who am I to deny that to you, diba? It's part of your life. Your family has been in, the industry and politics also their whole lives. So who am I to stop you from doing that? From, giving service to our kababayans, diba? With the Filipinos. So sabi ko, sige, supportahan kita. And I think he has the right heart for it. He has such a big heart. And alam naman natin lahat na napakatalino din ni Luis. And I think he's a perfect person to, to serve our country. So why not? I mean, I will be there all the way. Kahit saan ko siya mapalpad. Sasama talaga ako. Hakay-hakay ko si Rosie. Okay, madalas mo nakakasama si Ate B. Yes. Kung meron kang isa o maraming qualities na gusto mo kay Ate B, what can you share na? Konting kwento po. Super maalaga. Even nung buntis ako, grabe yung alaga ni Momsy sa akin. Because yung family ko, most of my relatives, nasa ibang bansa na naka-base. Isang sister ko na lang yung natira dito sa Philippines. So nung buntis ako, talagang sila Momsky, sila Tito Ralph, sila Daddy o si Tito Edu, talagang nakabantay sila sa akin. And it feels nice na lumaki yung family ko. Si Momsky, nung bagong panganak ako, talagang pinuntahan talaga niya ako sa bahay and chinek niya kami ni Rosie, ni Luis. At talaga nag-stay siya the whole day just to, encourage me and to support me sa breastfeeding ko and everything. So, she's like a second mom to me. And yun nga, if pina-float na yung next national artist si Ate B, Sana, So, super deserve niya. okay, thank you. Thank you.